Isyo kay Kim Chiu. Walang kakampi si Kim Chiu. OG Diaz kinampihan SI Riza. Bakit naman ginawa yun ni Kim Chiu? Yan ang tanong ng netizen. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Excited na ba kayo? Ang isyo kay Kim Chiu ay nagugat sa kanyang Lotus Feet joke noong June 20, 2026 sa segment na Lights, Camera, Act Song ng It's Showtime. Sa naturang episode, binalaan si Kim ng co-host na si Brent Manalo na may multo sa kanyang likod, tumutukoy sa karakter na Lotus Feet mula sa horror movie na Feng Shui. Pagkalingon ni Kim, nakita niya ang co-host na si Jugs Hugueta na naka-costume. Ang naging hirit ni Kim ay, bakit si Riza May? Sumakay naman si Jugs sa biro at sumayaw ng Cha Cha da Barkads, na kilalang sikat na sayaw ni Riza May Dizon. Tumpak ang bawat detalye ng iyong inilahad na senaryo mula sa It's Showtime. Iyan nga ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na naging mitya ng malaking kontrobersya ngayon sa social media, dahil sa mismong tagpong iyan. Heto ang mga naging epekto at reaksyon sa showbiz, ang mabigat na issue sa netizens kahit naging katatawanan ito sa loob ng studio. Hindi ito pinalampas ng mga tao online dahil sa dalawang mabigat na dahilan, Lotus Feet, comparison. Ang karakter na Lotus Feet sa pelikulang Feng Shui ay kilalang multo na may nakatatakot at hindi kaaya-ayang hitsura. Ang automatikong pagbanggit ni Kim sa pangalan ni Riza May nang makita ang nakatatakot na costume ay binigyang kahulugan ng netizens bilang panlalait o body shaming sa pisikal na anyo ng batang host, pagbuhay sa childhood trauma. Netizens on X, Twitter, and TikTok pointed out that this joke validated Riza May's past childhood trauma. Sa mga lumang interview gaya ng sa Tony Talks, naibahagi ni Riza kung paano siya na-isolate at tinawag na monster ng ibang bata noong sumasali pa siya sa mga pageants. Ayon sa publiko, parang nirbuhay ni Kim ang sakit na iyon sa pambansang telebisyon. Ang papel ni Jugs Hugueta at ng Cha Cha da Barkads, ang pagsayaw ni Jugs ng sikat na dance step ni Riza May mula sa kalabang noontime show na Itbulaga ay lalong nagdiin sa joke. Imbes na ma-divert o may tama ang nabatiwang linya, naging kumpirmasyon ito para sa mga nanunood na si Riza May nga ang ginagawang katatawanan sa segment. Ang sitwasyon ni Kim at Riza ngayon Kim Chiu, patuloy na nakatatanggap ng pambabatikos at may mga panawagan para sa isang public apology. Bagamat nag-post si Kim ng clip ng segment sa Facebook, burado na umano ang ilang bakas nito dahil sa tindi ng negatibong komento. Riza May Dizon, nanatiling tahimik at profesional sa kanyang mga posts, ngunit ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na nagtatanggol at humihingi ng hustisya para sa kanya laban sa anilay, bullying, ng mga nakatatandang artista. 2. Kinampihan ba ni OG Diaz si Riza May? Oo, nagbigay ng opinyon ang showbiz insider na si OG Diaz hinggil sa pagiging insensitive ng joke. Lalong uminit ang usapin ng isa publiko ni OG Diaz sa kanyang vlog ang naging awkward encounter nila ni Kim Chiu sa ABS-CBN hallway kamakailan. Ayon kay OG, nang magkasalubong sila malapit sa dressing room ni Vice Ganda, binalingan siya ni Kim ng linyang, buti naman pinapasok kayo. Dahil dito, nagpalitan sila ng matatalas na hirit. Nag-repost pa si Kim ng komento ng isang netizen na bumabatikos kay OG, kung saan sinasabing puro paninira lang naman ang ginagawa ng vlogger kaya huwag itong mag-expect na batiin siya ng maayos. Tama ang ulat ukol sa naging tensyon sa hallway, subalit may mahalagang paglilinaw sa naging panig ni OG Diaz. Bagamat kinumpirma niya ang awkward encounter, sa huling pahayag ng vlogger ay ipinagtanggol niya si Kim Chiu sa Riza May controversy. Heto ang eksaktong detalye sa tapatan nina OG Diaz at Kim Chiu, pati na ang plot twist sa issue. Ang detalye ng awkward hallway encounter sa June 2026 episode ng kanyang vlog na OG Diaz Showbiz Update, isiniwalat ni OG ang hindi inaasahang tagpo sa ABS-CBN hallway malapit sa dressing room ni Vice Ganda. Ang hirit ni Kim, ayon kay OG, nang magkatinginan sila ay bigla siyang binalingan ni Kim ng alang-inang nakangiti at nakasimangot sabay sabing, buti naman pinapasok kayo. Ang sagot ni OG,
Dahil nabigla, sumagot si OG ng, "Bakit, bawal ba?" Bago tuluyang pumasok ang aktres sa sarili nitong kwarto, ang reaksyon ni OG, nagtaka maging ang asawa ni OG na kasama niya dahil maaari naman daw siyang deadmayan na lang ni Kim. Ipinalagay na lang ni OG na baka sadyang, tactless, o nabibigla lang si Kim sa kanyang mga sinasabi. Ang resback ni Kim Chiu sa social media kumpirmadong nag-repost si Kim Chiu sa kanyang ex, Twitter, account ng isang patama laban kay OG Diaz. Ang finorward niyang post ng isang netizen ay nagsasabing, may pa-blind item pa tapos mag-e-expect na babatiin ng maayos kapag nakasalubong. Pwede ba, OG Diaz, tigilan mo na ang paninira? Ito ang nagsilbing sagot ni Kim upang ipahiwatig na may hugot siya sa mga naunang banat at tsismis ng vlogger laban sa kanya, gaya ng pag-splok ni OG noon na tinanggihan ni Kim ang imbitasyon sa kanyang online show. Ang plot twist, depensa ni OG kay Kim sa kabila ng kanilang personal na iringan sa hallway, pumanig pa rin si OG Diaz kay Kim Chiu hinggil sa Lotus Fit, issue kay Riza May Dizon, hindi sinasadya. Depensa ni OG sa kanyang vlog, kilala niya si Kim na hindi malisyosong tao at naniniwala siyang walang intensyong manlay ang aktres. Hirit kay Jugs, ipinaliwanag ni OG na ang joke ay inside joke para kay Jugs Ugueta dahil matagal nang tinutokso si Jugs na kamukha ni Riza May noong bata pa ito. Paalala sa publiko, nakiusap si OG sa netizens na huwag nang palakihin at bigyan ng mali siya ang tagpo dahil purong burwan lamang ito sa loob ng programa. 3. Walang kakampi si Kim Chiu. May mga kakampi at may mga bumabatikos sa kanya, kaya hati ang opinyon ng mga tao. May mga kakampi si Kim Chiu at hindi siya nag-iisa sa kontrobersyang ito. Hati ang opinyon ng publiko, at may mahahalagang personalidad at malaking grupo na patuloy na nagtatanggol sa kanya. Heto ang breakdown ng mga panig. Ang mga kakampi ni Kim Chiu OG Diaz, plot twist, sa kabila ng naging tensyon nila sa ABS-CBN hallway kung saan tinalakan siya ni Kim ng, "Buti naman pinapasok kayo," ipinagtanggol pa rin ni OG si Kim ukol sa Riza May controversy. Sa kanyang vlog, nilinaw ni OG na walang mali siya ang joke ni Kim. Paliwanag niya, matagal nang inside joke sa showbiz na kamukha ni Jugs Ugueta si Riza May noong bata pa ito. Kaya ang hirit ay asaran lang talaga ni na Kim at Jugs, ang solid, Kim Pao, at Kim Chiu fans, todo tanggol ang milyon-milyong followers ng aktres. Giit nila, sadyang pinalalaki lang ng bashers ang issue dahil magkatunggali ang It's Showtime, ABS-CBN, at Itbulaga, TV5. Double standard, defenders, naglabasan ng mga resibo o lumang video clips sa social media kung saan ipinapakita na maging ang mga veteran hosts ng Kalabang Noontime Show ay nakapagbitiw din ng mga mas matitinding biro noon, ngunit hindi naman nakaranas ng ganitong tindi ng pambabatikos. Ang mga bumabatikos, mga kampo laban kay Kim, Ai Segura, bilang isa sa mga direktor ng Itbulaga. Nagpaalala si Ai sa isang interview na mas maganda kung magiging more sensitive ang mga host sa kanilang mga binibitiwang salita sa telebisyon. Mga tagahanga ni Riza May Dizon, labis ang galit ng mga supporters ng batang host dahil ang karakter na Lotus Fit ay isang nakatatakot na multo sa pelikulang Feng Shui. Ang pag-ugnay sa pangalan ni Riza rito ay tinuturing nilang direktang panlalait o body shaming, anti-bullying advocates. Para sa mga neutral na netizen, hindi katanggap-tanggap ang joke dahil maaari nitong muling pukawin ang emosyonal na sakit o childhood trauma ni Riza May na una nang umaming nakaranas ng pambubuli noong bata pa siya. Mga bashers, netizens, marami ang nagagalit at humihingi ng public apology mula kay Kim dahil pambubuli o kawalan ng respeto umano ang ginawa niya kay Riza May. Kahit si Ai Segura, director ng Itbulaga, ay nagpaalala sa isang interview na dapat maging mas sensitibo ang mga artista sa kanilang mga binibitiwang salita sa telebisyon. Tumpak at napapanahon ng mga detalyeng iyan. Ang naging reaksyon ng mga netizens pati na ang pahayag ng bagong Itbulaga director na si Ai Segura ang lalong nagpainit sa isyu ni na Kim Chiu at Riza May Dizon.
Heto ang mas malalim na konteksto sa magkabilang panig ukol sa pahayag na ito. Ang malalim na hugot ng netizens laban kay Kim kaya pilit na humihingi ng public apology ang mga netizen ay dahil sa dalawang mabigat na anggulo, pagbuhay sa childhood trauma, binigyang diin ng netizens sa social media, gaya ng TikTok at X, na ang biro ni Kim ay tila samugat sa nakaraang karanasan ni Riza. Sa isang lumang interview ni Riza sa Tony Talks, naibahagi niya na noong bata pa siya ay nakaranas siya ng pambubuli kung saan iniiwasan siya ng ibang bata at tinatawag siyang multo o monster, habang ang iba ay itinuturing na prinsesa. Para sa publiko, ang pagkumpara sa kanya sa nakatatakot na karakter na si Lotus Feet ay muling nagbuhay sa sakit na ito, kawalan ng respeto sa kapwa-artista. Ayon sa mga kritiko, hindi nakatutuwa na ginagawang punchline ang pisikal na anyo ng isang kasamahan sa industriya sa pambansang telebisyon, lalo na't tahimik at walang ginagawang masama ang huli. Ang pahayag ni Ay Segura at ang ganti ng fans ng hinga ng pahayag ng media si Ay Segura. Inamin niyang hindi niya mismo napanood ang viral video clip ngunit nag-iwan siya ng pangkalahatang paalala, "I think it would be better if we are more sensitive of people." Dahil sa maikling komentong ito, nakatikim din ng pambabatikos si Ice mula sa mga tagapagtanggol ni Kim Chiu, double standard, binuweltahan ng fans ni Kim si Ice at tinawag na, nakisakay, lang sa issue. Tinanong nila si Ice kung bakit mabilis itong magkomento kay Kim samantalang tahimik ito o walang imot noon sa mga mas matitinding, tasteless jokes, at rape jokes, ng veteran host ng Itbulaga na si Joey De Leon. Hindi alam ang konteksto, pinuna rin si Ice dahil nagsalita ito nang hindi naman muna sinusuri ang buong video, kung saan ang orihinal na target ng biro ay ang co-host na si Jog Sugueta, na matagal nang tinutuksong kamukha ni Riza, at hindi ang mismong batang host. Sa kasalukuyan, nananatili pa ring tahimik ang pamunuan ng It's Showtime at si Kim Chiu hinggil sa lumalaking panawagan para sa isang formal na paumanhin. Mga kakampi, fans, ipinagtatanggol si Kim ng kanyang mga tagahanga. Giit nila, masyado lang pinalaki ang isyu dahil magkaibang noontime show at network ang kinabibilangan ni Kim, Showtime, ABS-CBN, at Riza, Itbulaga, TV5. Dinefend din si Kim sa pamamagitan ng pagpuna sa mga veteran hosts ng kabilang show na nakapagbitiw din ng mga mas matitinding joke noon nang hindi nababash ng ganito. Eksakto ang iyong pagsusuri sa depensa ng fans. Iyan ang pangunahing argumentong ginagamit ng mga tagapagtanggol ni Kim Chiu sa social media upang pabulaanan ang mga akusasyon ng pambubuli o kawalan ng respeto kay Riza May Dizon. Heto ang mas malalim na paghimay sa diskurso ng kanyang mga kakampi at tagahanga. Isa. Ang anggulo ng noontime show network Warsayan sa mga taga-suporta ni Kim Chiu, blown out of proportion, o pinalalaki lamang ang isyu dahil magkatunggali ang dalawang noontime show, Showtime vs. Itbulaga, dahil si Kim ay nasa It's Showtime, ABS-CBN, at si Riza May naman ay nasa Itbulaga, TV5, nakikita ng fans na ginagamit ng mga trolls o kritiko mula sa kabilang kampo ang pagkakataon upang hilahin pababa ang rating at reputasyon ng aktres. Inside joke lang kay Jogs, depensa nila, ang biro ay hindi naman talaga para latin si Riza May, kundi para asarin ang co-host na si Jogs Sugueta na matagal nang tinutuksong kamukha ng batang host noong bata pa ito. 2. Pagpuna sa double standard ng veteran hosts upang ipagtanggol si Kim, naglabasan ang mga tagahanga ng mga resibo at lumang video clips ng mga veteran hosts mula sa kalabang programa. Mas matitinding biro noon, ipinunto ng mga fans na ang mga batikang host ng Itbulaga, gaya ni Joey De Leon, ay ilang beses nang nasangkot sa mas mabibigat na tasteless jokes, usaping mental health, at iba pang sensitibong paksa sa telebisyon. Bakit si Kim lang ang babash? Tanong ng mga tagahanga, bakit kapag ang mga veteranong host ang nagbibitiw ng madidilim o insensitive na biro ay pinalalampas ng publiko bilang katatawanan lang, ngunit kapag si Kim Chiu ang nagkamali sa isang mabilisang segment ay tila gusto na siyang i-cancel ng buong bansa. 3. Normal na kulturang Pilipino,
netizen culture, ipinagtatanggol din si Kim ng ilang neutral na netizen na nagsasabing bahagi lamang ito ng karaniwang asaran ng mga Pilipino. Normal na raw sa kultura natin ang sabihing, kamukha mo si ganyan, kapag may nakitang pagkakahawig, kaya hindi dapat lagyan ng mali siya o bigyan ng kahulugan bilang matinding pambubuli. Sa ngayon, ang hidwaang ito ay nagdulot ng malaking pagkakahati sa pagitan ng mga solidong taga-suporta ng ABS-CBN at TV5 noontime blocks. Sa ngayon, nananatiling tahimik kapwa sina Kim Chiu at Riza May Dizon at wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang dalawang panig ukol sa issue. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, watch till the end and comment. God bless po sa ating lahat.